Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Banat Bay. Medyo nakakabahala itong sitwasyon ngayon ni Banat Bay. Sa ngayon, isa siya sa mga pinakamatapang na DDS vloggers. Dumidepensa sa mga Dutertes, no? Bago lang nagkaroon ng debate, mainstream media versus social media, at si Banat Bay at isa pang vlogger ang nagrepresent sa mga social media influencers. Ayun, mayroon siyang nabanggit doon na in a very clear manner. Binanggit niya kasi fake news ang topic ng mga nagdadala ng fake news ay ang mga politiko. Tapos isinite lang niya yung example ng Pangulong Marcos Jr. na sabi niya walang mga baril ang mga pulis na pumasok sa KOJC compound, but the truth is grabing saksakan ng baril ang mga pulis. So yun lang binanggit niya. Ito, may resback. Grabe ang resback sa kanya ngayon. Sa post ni Banat Bay sa kanyang social media page, sabi niya, "Wow! All I did was call Marcos the purveyor of fake news in a debate, and boom, the NBI sends me a subpoena today." So kahapon ito totally a coincidence, right? Nagkataon lang ba? Kailan ba yung debate? Last week pa ba yun? 4 o 5 days ago? Tapos after that, subpoena na. So, hindi naman niya dinitalye anong subpoena. So, let's support, pagdasal natin itong kaibigan nating si Banat Bay. Sa totoo lang, nung nakarang eleksyon, maraming galit kay Banat Bay, yung mga Marcos loyalist. Isa na ako noon. Kasi, hindi siya naniniwala sa mga Marcos Kasi, ano siya? Isko Moreno. So binabanatan niya ang Marcos. So galit ako noon. Marami yan. Only to find out tama siya. Na hindi nga maasahan ang Marcos. So tama siya. So ngayon, he remained true to his commitment. DDS talaga. Kasi noon pa, si Mayor Isko, maka Duterte na yan Noon pa. Ngayon, sa pangyayari, nagsanib puwersa na si Mayor Isko at saka si VP Inday Sara. So, nandyan pa rin si Banat Bay. So, saludo ako. Pasalamatan natin kay Banat Bay. So, ano ba? Or what's wrong doon sa sinabi ni Banat Bay na sinabi mo niya, he just stated facts. Hindi naman nila ma-deny yung pronouncement ng Pangulo. Recorded yun. Ginawang content yun. Maliban lang kung burain nila. Kailan, paano nila mabura na kumalat na sa social media? Yung in a very confident manner, sabi ng Pangulo na, anong human rights violation na sinasabi nyo? Ang mga pulis, walang dalang baril pagpasok sa KOJC compound. Very confident, walang dalang baril. Anong katotohanan? May dala. Ano ba yun? Di ba fake news? Yun lang ang sinabi ni Banat Bay. Tapos, subpoena. Kaya tinatanong nga lang niya, coincidence lang ba? So, magbasa tayo sa mga comments. Camilorza Benz, abuse of power. Gary Rivera, martial law is waving. Jane Tindo, wala nang freedom of speech dyan sa Pinas. Corazon Marquez, let them be. Karma is just around the corner. Speaking of karma, ito na. Yung mga tumitira kay VP Sara nung una, mga kongresista sa Manila, Joel Chua, Abante, promise back si VP Sara. Ano ngayon? Tahimik sila. Joel Chua, sabi niya,
Hindi ko na lang mag-focus lang ko sa kampanya. Ayaw nilang patulan eh. Ganon din si Congressman Abante, yung anak lang niya ang medyo matapang. Kaya lang, nakakatuwa yung response ni Congressman Abante. Sabi niya, love your enemy. So I bless you. I bless Vice President Sara. Oh, biglang bumait si Congressman Abante kay VP Sara ngayon. Hindi nila kayang salubungin ang power ni VP Sara ngayon dahil talagang mabango ang mga Duterte ngayon. Luzon, not so much of Luzon. Sabihin na lang natin, accept the fact na baluarte ng alyansa, baluarte ng Marcos ang Luzon. Kaya lang, pagdating ng Visayas at Mindanao, hindi sila magsilbi. Kaya no wonder na ang 20 pesos per kilong bigas sinimulan nila sa Visayas, hoping na makakuha sila ng dagdag pabor sa mga butante. Kaya lang na-diskaril kasi isang araw lang pagbebenta, the following day, May 2, bawal na. Pasalamat tayo sa COMELEC na they stood on their ground na batas, wala nang gastos, hindi nagagastos ang gobyerno 10 days before the election. Kaya hinto yung 20 pesos per kilo bigas. So, yun po. Balik tayo sa mga vloggers. So, Banatbay. Sino pa yung mga vloggers na ang mga nagtatago ngayon? Si Ka Eric at saka si Doc Loren Badoy. Dahil may warrant of arrest na cite in contempt sila, hindi sila nagpakita. So, hanggang June 30, mawawala na yung visa ng warrant of arrest. So, pwede na ulit lumantad si Ka Eric at So, saan ba tayo mas naniniwala? Mainstream media or social media influencers? Nasa taong bayan ng pagpasya. Yung issue ngayon, yung issue sa Hong Kong na iniimbestigahan ng Hong Kong government ang Marcos family, alleged money laundering at saka yung pagbebenta ng gold. Sinong nagbalita? Tahimik ang mainstream media. Mga social media lang na ilabas. Kaya problemado si Jose Claire Castro, paano niyan sagutin kasi pinag-uusapan na tayo sa iba't ibang bansa. Napakasikat ang Marcos family. Although, akusasyon pa lang yan, kaya lang, nadadamay ang buong sambayan ng Pilipinas. Okay. Sige, pre. Ayan, sa may gilid, meron pa tayo nakikita rito.